naman. Okay, magandang umaga sa inyo lahat at lalo na sa Panginoon. Tayo ay humawit sa Kanya. Awitan natin ang Panginoon lahat sabay-sabay. Ang hanggan katapatan sa buhay ang lagi mong narito dahil sa niyaya mo. Sing everybody, pati mga bata. Walang papuri niya mga bata. Magpupuri sa'yo. Yes, O Lord, Amen. Sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan. Awitan natin ang Panginoon. Sa buhay ko'y lagi mong daan. Narito dahil sa biyaya mo. Yes, Amen. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, ako'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, ako'y di mapapantayan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, tayo ay bumasa. Pakihanap nga yung dagdag ng pinagawa ng Diyos. Nalimutan ko ito.
Talaga hanapin mo nga yung talata rin ko na yabong na lang yung talata na Ano? yung talata na ano, yung pinagawa sila ng Ark of the Covenant, yun ang medyo hindi nabuksan ganun na. Sa Hebrews ba yun? Hindi, sa kay Moses, Old Testament. Sige, tayo ay bumasa. Ito, unahin na natin to bago tayo magbasa. Mahaba siya eh. So, Hebrews 9:1 to 24. Genesis 6:19. Genesis 6:9. Ay, pataas siguro ito. Hanapin. Genesis 6:13. Wait lang. Diyan, hindi ko makita eh. Sige. Lahat nandyan na kayo. Medyo mahaba-haba ito. Babasahin Sa natin. Hebrews na ano, Hebrews 9:4 pag Ark of the Covenant sa Hebrews 9. Oo, pero gusto kong mabasa ng Genesis mahaba. 13. Para makita niyo yung 14, event. Pababa. Maaaring hindi ko mabanggit yung iba, pero sige. Good morning. Sige, basahin natin sa 1. Hanggang 24 yan. Maganda kasi yung pan, kaya gusto pa akong mabasa natin ang buong context. Ano, Exodus 25:10 yung ginawa yung construction ng Ark of the Covenant. Genesis. Sige. Genesis 6:13 to 14. 6. Ayan o. Make thee an ark of Okay, sige. whom shall thou make in the ark. 9:1. Ngayon, kahit sa unang tipan ay may lugar para sa pagsamba dito sa lupa at mga alituntunin ukol sa pagsamba. Sa 2. Kapagkat may silid na inihanda sa loob ng tabernakulo, ang panlabas na silid, ang tinatawag na banal na lugar, nakalagay sa lugar na ito ang ilawan, ang mesa at ang tinapay ng handog. At sa likod ng pangalawang tabing ay isa pang silid ng tinatawag na kabanal-banalang lugar. Siya yung holy place, most holy place. Mayroon itong gintong altar para sa insenso. Nandito rin ang kaban ng tipan na nababalutan sa ginto sa loob. Mas mamay yung salin. Sige, sa loob nito ay sisidlang ginto na may lamang mana, ang namumulaklak ng tungkod ni Aaron at ang mga tapyas ng bato ng tipan. Sige, 5. Lahat magbasa. Sa taas ng kaban ng tipan ay anyo ng kerubin, ng kaluwaghatian na umaaligid sa takip ng pagsisisi na hindi muna namin ngayon mailalarawan. 6. Pagkatapos na maihanda ang mga bagay na ito, palaging pumapasok ang mga pari sa panlabas sa silid ng tabernakulo upang isagawa ang kanilang mga tungkulin. Ngunit ang pinakapunong pari na pumapasok na nag-iisa sa pangalawang silid, minsan sa isang taon, at may dalang maihandog na dugo para sa kanyang sarili at para sa hindi sinasadyang mga paglabag ng mga tao. So, mediator siya at ipinakita ng Banal Espiritu na ang daan patungo sa kabanal-banalang lugar ay hindi pa ipinapahayag habang nananatili pang nakatayo ang unang tabernakulo. 9. Isa pang paglalarawan sa dito ang inihandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budwi na hindi magpapasakdan sa sumasamba. Palibhasa ay palatuntunan lamang ang Ukol sa langan na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago dahil ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring pag-ilinis. Ngunit pagdating ni Kristo sa dakilang saserdote na ang mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito. At 12. verse 12. At hindi naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga buloktakan, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinangangtan ng walang hanggang katubusan. Sa 13, sapagkat kung ang mga dugo ng mga kambing at mga baka at ang abo at ang dumalagang baka na ibinudbod sa mga laguisan ay nakakapagiging banal sa ikalilinis ng laman. 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay nihandog ang kanyang sarili na walang buwi sa Diyos ay naglilinis ng inyong budhi sa may gawang patay upang magsipangtalikod sa Diyos na buhay. 15. At dahil dito siya ay tagapamagitan ng isang bagong tipan
upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa katutubos ng pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang tinawag ay sitanggap ng pangako na walang hanggan. 16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan, kung namamatay ang gumawa, sa ibang palay walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unang tipan ay hindi tinalaga ng walang dugo, sapagkat nang salitain ni Moses ang bawat utos sa buong bayan, ayon sa kautusan ay kumuha siya ng dugo ng mga pulong baka at mga kambing na may tubig at balahibo mapula ng dupa at isa bisopo at winisikan ang aklat at gayon ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinawiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay inililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. 23. Kinakailangan nga na may mga anyo ng mga bagay na sa kalangitan ay linisin ang mga ito. Ngunit ang mga bagay ang ito ay linisin ang lalong mabubuting handog kaysa nito. Sa verse 24, sapagkat hindi pumasok si Kristo at akong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay, kundi ang talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Ano yung isang verse? Genesis 6:13, 14 pababa. Genesis 6:13? Oo, 6:13, 14. Okay, sige, basahin natin yan. Ano to eh? Arko. Oo nga. Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Exodus. Exodus. Nakalagay dito ay Hindi ko kayo, naalala ko ngayon. Ano ito? Exodus? Na-search ko na kanina. Exodus. Pag-focus kayo, focus. Ikaw ba ka? Okay, sige. Manalangin muna tayo, ihapon na lang yan. O Diyos. 25:10. O Diyos, ama naming makapangyarihan, salamat sa umagang ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tinipon mo, isang pamilya, isang sa iyo, Panginoon, ay sumasampalataya at umaasa. Dalangin ko, Lord, na ang umagang ito ay maging pagpapala at maghugas sa aming kasalanan, mga kamamahan, sinasadya at hindi sinasadyang kasalanan. At dalangin ko, O Lord, na sa umagang ito, ikaw po ang pumipo sa lahat, lalo sa akin, Panginoon, nabibigkasin ko ang iyong salita, kung ano po yung pinapahayag mo, Panginoon, nawa ito ay maging pagpapala sa lahat, maging sa tagapakinig, ano man po ang kanilang kinalalagyan sa ngayon, nasa trabaho man sila, nasa bahay, at sino man, Panginoon, ang sa kasakukuyan, ay nakasubaybay. Tulungan mo, Panginoon, sila sa lahat ng bagay, lalo na sa spiritual nilang pangangailangan, maging sa physical na kalalagayan, ito man ay karamdamang physical, Panginoon, o financial, ikaw ang Diyos na magpala. Tulungan mo kami na sa tuwi na, Panginoon, ay maging overcomer kami, na bagamat ang mundong ito, Panginoon, ay patungo na, Panginoon, sa pasamang-pasama, Panginoon, at wala kaming aasahan kundi, Lord, yung pagbalik lang ng iyong anak na si Jesus ang siyang aming daan upang kami ay mawala sa mundong ito, Panginoon, at maiwasan namin, Panginoon, ang ipinapakita ng iyong covenant, Panginoon, na winisikan ng dugo. Of the covenant na winibisikan ng dugo, Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po magpala at sa amin, Panginoon, ay gumabay. Sa lahat ng tagapakinig, Panginoon, anuman po ang kanilang kalatayuan, kalalagayan, anumang sekta o reliyon, ikaw ang Diyos na magpala at magpakita sa kanila ng pahayag sa umagang ito, Panginoon. Sa araw na ito at sa lahat ng araw. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi na Amen. Malakpakan natin, Panginoon. Lahat pamalakpak. Lahat pamalakpak. Okay. Praise the Lord. Sige. Nasa rin booklet natin. Una sa lahat, gusto ko muna mag-advertise. Yung Malakay 456, sana na-advance ang tatalakayin ko. Pero dahil dito sa broadcast, gusto kong i-announce to, yung Kogyo, lahat kayo ganito. Mamaya, pagkatapos ng ating gawain, itutuloy natin yung pakikinig ng bawat isa.
ng doon sa Hukom Class sa Manalite. So lahat ay may mag subaybay. Kayo Alan Bernard, dalaga kayo. Joseph, Bembem, lahat ay sama-sama. Kung nandito, sama-sama pa rin natin pakiksundan yan. So yan ang gawin natin bawat araw ng linggo. Bawat manahon ng pagkakataon. So, ganito, at mamaya, sa end of baka malimutan ko palala, lahat kayo ay mag-share. Bawat isa, mag-share nito. Kogyo End Time Series. Yung broadcast this morning. Sa mga nakikinig dyan, hiling ko rin sa inyo, napaki-share nyo to. Kogyo End Time Series. Tingnan nyo, ang broadcast ngayon ay Where is, anong title? Is the Ark of the Covenant. Ito ay tuwing Covenant. Ito ay tuwing Sunday, 6:30 a.m. to 8:30 a.m. So dito ko kinuha yung aking i-share ngayon. Ang ganda ng kanyang event, ang ganda ng nagkaroon siya ng malalim na lalo ng pahimpamura. Ito. So ito Kogyo End Time Series. Sa mga may mga anak, yung kanila may mga messenger, mga kaibigan nila, ipashare nyo to. Halimbawa, sa Alan, mamaya kahit yung Facebook ni... Meron siya may Facebook siya. Oo nga, may Facebook. Pero ang ibig ko sabihin, gamitin. Is mag-share na. Ay kahit... Yung iba, ang dami-daming account pero hindi ginagamit para mag-share. Parang ikinahihiya nila. So dito, share nyo. Ito itong bata, alisin niya. So dito, every Sunday, i-share nyo to. Bawat panahon. Number 2, tuloy-tuloy ang pag-share ninyo. Ito, wag nyo, gawin nyo. Kasi parang nahihiya nga, maraming nahihiya. Ay, baka makilala nila ako na born again. Kaya ayaw nilang i-share itong booklet sa timeline. Makinig mabuti. So may mga booklet tayo ngayon, binebentahan namin to sa mga makikinig, sa makakapakinig. Pwede kayong umorder, mag-chat lang kayo, mag-message lang kayo. Ito ay 30 pesos each. May mga bago tayong lalabas next week. Sana. At through Shopee. Pwede itong ipadala sa inyo. Pagpa-subscribe kayo habang tuloy-tuloy na lumalabas yung mga bagong booklet. At makapal na siya comparing nun. At ang papel, maganda na siya. Pati yung pagkaka-print, siya ay nakapigment na. So hindi siya nabubura kahit mabasa. So ingatan, maraming kayong mapupulot dito. Let's say, halimbawa, ito sample lang. Itong mundo ng illusion. Ito ngayon yung nagpapaano sa tao ngayon. Sa mga nakikinig. Pag binasa nito, makikita nyo yung kalalagayan nyo. Yung saya natin sa mundong ito, lalo na sa araw na yung nagpupunta sa beach, nagpupunta sa mga mall, kumakain sa labas, nag-games, nagbabarkada. Yan yung illusion na dinadaya tayo ng kaaway para hindi natin hanapin ang Diyos. Maaring ito mamaya masagi nyo, makita nyo, bakit kailangan hanapin mo yung Diyos? Maging dito sa pag-aasawa. May 3 volume ito sa tatlo itong part. 1, 2, 3 ng pag-aasawa. Ano yung tama? Bakit may pag-aasawa? So, ito yung mga booklet na pwede nyong i-order para kayo mapadalahan. Mentors kompleto, may discount. So, yan aking... So, ito, ulitin ko number 1. Number 1, ay tayong lahat sa mga nakakarinig, i-share natin itong broadcast ng tuloy-tuloy. Hindi lang ngayon, kundi bawat araw. Mag-share tayo kahit sa 10, bukas 10 ulit. Hanap tayo ng groups. That's the way na kung paano kayo gamitin ng Panginoon. Ganon gamitin ang inyong Facebook account para sa Panginoon. Bahagi ang tinatawag nating paglilingkod. Para kang naninilbihan. Alam mo, may mabuksan lamang sa isang booklet. Bigay ko muna ito parang as testimony. Yung ginamit ng malawak dito sa end time na si Pastor Villagonza, 2 booklet lang ni Brother Branham ang nahawakan niya. Diyan na siya nag-start.
Siya ay isa sa mahusay na preacher ng United Pentecostal, pero talagang tinawag siya para ipahayag ang message of the hour. So may mga paraan ng Diyos at pwedeng kayo ay gamitin yung account ng inyong mga anak, mga asawa nyo, mga apo. Gamitin nyo yan. Kaysa ginagamit ng kaaway para sa mundo ng illusion. So, ang aking unang panawagan, ito. Ikwan nyo to. Mag-share kayo. Mag-share kayo nitong broadcast. Hindi lang ngayon kundi araw-araw. Bahagi yan ng Emergency Abrahanda. And EA, ano to? Exam. Berna, ano to? EA? Mali. Ikaw? EA2. Anong EA ito? B. Oh, EA2B. Ayan. Diba? So, ito, sunod, yung booklet. Daily nyong itong i-post. Yung mga booklets. Huwag nyong ikahiya. Yung paano ang sipag ninyo pag ipopost, yung mga nakabitan ng sticker, na ibentang mga kwan, yung mga reels. Oh, di ba? Hindi ko binabawal yan. Pero ibig ko sabihin, bigyan nyo naman ng reels ang Diyos. Bigyan nyo naman ng share. Kahit sa hanap buhay, mga hanap buhay, ang sisipag maghanap buhay, maraming customer. Ito, customer para sa kaligtasan ang ating hinahabol. Muli, basahin natin ang basahin natin itong Exodus 20 verse 10. 25. 25. Na. Hindi, basahin natin lahat para makita natin. Ang ganda ng ang ganda ng ipinakikita ng Diyos. Hindi na, ito na ito. Hindi, ito. Sa English, basahin natin Exodus 25:10. And they shall make, utos to ng Diyos, an ark of shittim wood. 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half, and the breadth thereof, and a cubit and a half, and weight thereof. At sila'y gagawa ng isang kaban ng kahoy na akasya na may dalawang sikot kalahati ang haba niyon, na may isang sikot kalahati ang luwang niyon, at may isang sikot kalahati ang taas niyon. So utos yan ng Diyos na gumawa ng Covenant, Ark of the Covenant. So mali in Genesis 6, akala ko nagkakamali yung Gusto ko ito munang talakayin. Parang kung paano yung binasa natin sa Hebrews 9 na mayroong pinoporsyado sa langit. At ito ay matagal naming naging sharing. Ito ay isang Bible study. Gusto kong ipakita sa inyo. Hindi ito parang emotional na preaching, kundi ito ay isang pagtuturo para makita nyo ano yung plano ng Diyos sa mga susunod na araw. Sa panahong nating ito. At nag-i-start na siya. So, mapapansin natin dito, parang may literal na templo roon. Halimbawa sa Sabadista, turon Sabadista, pumasok na in 1844 sa most holy place, si Kristo, doon sa langit. Mayroong spiritual tabernakulo roon. Kung paano pinoporsyado na may tabernakulo at mayroong Ark of the Covenant doon sa Israel na pinagawa ang Diyos, mayroon daw shadow yun nung nandun sa langit. Ang ganda. So, ito ay may ipinapakita. So, balik muna tayo. Actually, ito ang kaban ng tipan. In reality, ay mismo ang theophany. Malawak siya. Mag-exam muna ako bago tayo magtuloy. Focus muna. Magbigay ang bawat isa sa inyo ng theophany. Alam niyo ba ang theophany? What is theophany? God's manifestation. O, sige, magbigay kayo ng bawat isa ng theophany. Si Melchizedek, tama. Ikaw? Burning bush. Pillar of fire. Ikaw? Ay, naku. Sabi ko. Ikaw? Ano? Pillar of clouds. Tama yan. Sino pa? Ano? Pillars of fire. Angel.
Angel. O, general yan. Angel. Sino pa? Kasama ba yung snake doon? Prophet. Hindi. Apostol. Prophet. Prophets. Tama yan. Yung fourth person redeemer. Okay. Sige, atras tayo. Alam nyo, hindi lang nagtalakit, maiksi ang oras. Pwede sana nag-part 2 itong broadcast kanina. Pero gusto ko itong ipakita. Yung nakikita ko, ganito ang event. Kung mapapansin nyo, hindi na ako magkalagay ng talata at alam nyo na to, narinig nyo na to, i-take note nyo na lamang, i-post nyo itong preaching. Sa timeline nyo. O, pwede nyo ilagay doon sa How Come Ministry na page ninyo, sa family natin. Ministry. So, pansinin ninyo, kung theophany, yung Diyos mismo, ipinapakita niya yung sarili niya sa pamamagitan ng ng Ark of the Covenant. Arko. Pero bago pa yan, ito ang timeline ha. Mula sa panahon nila Lucifer. Maganda itong si Lucifer. Nag-start. Ito yung sa time ni Adam. Actually, si Adam ay theophany rin ng Diyos. Si Lucifer kasama ang mga angels. Pagdating dito, sa may burning bush. May burning bush, may bush, cloud, fire. Pagdating dito, Ark of the Covenant sa Exodus na. Ark of the Covenant. Pagdating dito, nandito na yung mga prophets. Pagdating dito, nandito rin yung mga tabernacle. Ang gusto kong ipakita dyan muna, bago tayo magtuloy, si Lucifer na theophany, siya yung Ark of the Covenant during his time. Siya yung tumatayo na theophany o nagpapakita kasi ang Diyos ay hindi makikita sapagkat siya ay mamamatay ang makakita sa Kanya. So, maski sa mga angels, ang tinititingnan nila noon sa panahon na yan, nakikita nila ang Diyos sa pamamagitan ni Lucifer. Nasusundan niyo ako? Amen. Baka malimutan ko to. Ito naman yung second Adam. Si Kristo. At yung church. Alam nyo, ang ganda nito, ang lawak niya. So I hope, pero bago ko, baka malimutan ko ito sabihin. Alam nyo ba, na tayo pala ay magiging Ark of the Covenant mismo. So kailangan balikan natin ito. Gaya nung napagmitingan kahapon, sana marinig din ito ng mga kapatid na manggagawa. Pakinggan nyo yung meeting, pero hindi na pala na-record. Is transcribed ni Remy. Alam nyo ba itong pamilya natin ay pwede palang ito mismo ang maging Ark of the Covenant? Nasusundan nyo ako? Halimbawa, yung Ark of the Covenant, medyo nahahalo-halo ako kasi baka mawala itong nakikita ko eh. Alam nyo ba yung Ark of the Covenant, nagkakaroon ng power at kaligtasan ng isang lugar, nandun ang pananambahan kung saan dalhin. Alam nyo ba pag dumadayo ang ating pamilya para mag-Bible study, mag-DBBS, mag-visitation, yung Ark of the Covenant, na pinapakita ay nagaganap sa ating huling panahon. Yung pagiging light bearer o Lucifer ay nangyayari sa ating pamilya. Nakita nyo? So babalikan ko, si Lucifer bago siya naging Satan, siya yung tumatayo na theophany ng Diyos, siya yung ipinapakita na Ark of the Covenant, siya yung nagpapahayag, na ipapahayag niya, na imamanifest niya kung sino ang Diyos. Ang nangyari lang sa kanya, siya yung anointed cherub. At alam nyo doon sa ginawang di ba doon sa Ark of the Covenant, ang ginawa ron,
mayroong 6 na pakpak. 6 na pakpak para kung hindi kasi mamamatay yung maasinagan ng yung titingin doon at masinagan ng liwanag. So dito pala kay Lucifer, kung makikita natin, titingnan mo, ang mga nakapaligid sa kanyang mga angel. Parang humaharang kasi kung sino man ang makakita ng presensya ay maaring mamatay. O maaring, ibang kamatayan yan sa kanila sa spiritual real. So, alam mo, parang nagmamalaki si Lucifer na siya yung Diyos. Di ba sabi niya ako ay luluklok, sabi niya sa Isaiah 14. Sino nakalala niya? Ako ay luluklok sa kataas-taasan. Kasi yung nararamdaman niya, siya na yung pinoprotektahan siya ng angel. Parang nakocommand niya ang angel. At maging dun sa panahon ni Adam, may theophany yung Diyos, yung angel. Yung Diyos ay nag-anyong angel para kausapin yung mag-asawa sa Eden. So, yung Ark of the Covenant, kaya ko binanggit na Ark of the Covenant, na punto natin, nasa sentro tayo ng, dito talaga nagmamanifest ang Diyos, gumagamit ng angel, gumagamit ng tao. Pero since, ang nangyayari, unti-unting lumayo dahil sa kasalanan ng tao, ang Diyos, gumagawa siya ng paraan para yung kanyang theophany, yung kanyang pagpapahayag, yung pag-condescend niya o paglapit niya sa tao ay magpatuloy. So wala na sa Eden, talagang tuwing dapit hapon bumababa ang anghel. Ang Diyos sabi sa anyo ng anghel at nakakasalamuha. So ibig sabihin, yung mismong Diyos gumagamit siya ng theophany, ng vessel, para mangusap sa mag-asawa. Hello, makinig kayo mabuti ha. Ang kasalanan, o konti pa. Wala pang kasalanan. So, ibig sabihin, direktang nakakapagpahayag. Dito, wala pang kasalanan yung 1/3 of an angel, direktang nakakapagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Archangel Lucifer. Pero nahulog ang sangkatauhan, ang ginawa ng Diyos hanggang sa Exodus, nagpagawa siya ng tama bang theophany tawagin yung Ark of the Covenant? Di ba vessel siya? Hindi siya buhay. Dito makikita mo mga buhay, mga living angels, person. Sino yung anong pagkain? Makinig. Sundan niyo ako at magtatanong ako ha. Sumagot kung sino. Sino ang naka-wrestling ni Jacob? Ang Diyos daw. Theophany. Pero ano nakasulat? Diyos. Ano pa ang nakasulat? Pagbuno siya sa Diyos. Anghel. Anghel. Ano pa? Ang nakasulat? Tao. Man. Nag-anyong tao ang Diyos ba o yung Diyos tumahan dun sa tao? Tulad ng binanggit, sino yung high priest of the Most High God? Priest of the Most High God, sino yan? Sino? O, sabay-sabay. Sino yon? So, kung itatama natin, singit lang ito sa Godhead, hindi naging Melchizedek o nag-anyong taong Melchizedek ang Diyos, kundi nag-anoint siya. Tumahan siya temporarily doon sa Melchizedek na ginagamit niya sa tao para siya ay magpahayag. Yan yung kaibahan ng oneness doctrine at ng apostolic doctrine. So, siningit ko lang yan. So, dito, tingnan mo ang nangyayari ha. Kung paanong direktang gumagamit ang Diyos ng kanyang vessel sa mga living creation niya. Habang nalalaglag, makinig. Mag-take note, magtulang bulong. Alam, itong i-cordon mo ito. May birthday. Habang unti-unting nahuhulog ang tao, inaabot ng Diyos pa rin ang tao. Up to the extent na mismong ang kanyang ginamit na literal Ark of the Covenant. Pero hindi lumalayo ang Diyos. Ang ginawa niya,
pinoporsyado pa rin niya yung kanyang darating na anak. Binanggit doon sa Hebrews 9, di ba, yung mamamatay na testator? Nabasa niyo ba yun? Nakita niyo kanina? Hindi raw magaganap, hindi mangyayari yon hanggat hindi namamatay yung testator. Or, yung bisa, mawawala ang bisa nung lumang tabernakulo or nung lumang Ark of the Covenant pag dumating na itong bago. Yan yung buod ng binabanggit dito sa focus sa talata ng Hebrews 9. So, unti-unti, makikita nyo, yung Diyos, inaabot niya ang tao na itong Ark of the Covenant, ipinapakita pa rin niya. Pero alam mo kung bakit? Di ba nangyari doon sa Ark of the Covenant, bawal hawakan? Ano nangyari? Bawal hawakan. Pag hinawakan, ano mangyayari? Ano ang ginagawa nila Moses dyan? O ng high priest? Inabuhat gamit kao. Pangalawa, ano pa? Sige, magbigay pa kayo. Nakatago. Mayroong inilalagay, mayroong Dugo. may iwiniwisik na dugo. Inisip na dugo. Bayad. At alam nyo ba, so maraming laman to, hindi ko na dedetalyihin. Alam nyo ba na yung winiwisik na dugong ito sila ay nagsisimbolo ng kamatayan ni Jesus Christ? Pero, nasa ano to? Nasa Book of Revelation. Yung Ark. Yung nakita ni John sa Book of Revelation, yung Ark of the Covenant, alam nyo ba, ito ay nagpo-foreshadow, tanong bulong, sa tribulation period. Di ba may mga namamatay pagka hindi malinis? Hello, makinig. Pag hindi malinis o hindi karapat-dapat humawak ni tumingin dito sa Ark of the Covenant, namamatay. Iyan ay nagpapakita na pagdating ng tribulation period, hindi ito mahaba, maiksi lang to. Kamatayan ang idudulot sa atin. So, I hope na susundan nyo ako. Ang Diyos, ang ginawa niya, may mga ginagamit siyang theophany or mga tao ay mga kanyang creation, mga maski yung si Adam, yung mga prophets, ginamit niya. Pero sa bagay, na kanyang pinagawa, na utos niya sa Exodus, gumawa ng Ark of the Covenant. Kasi ito lahat, may second Adam. Sino yan? Last Adam. Sino itong tinatawag na mga na pillar of fire at pillar of clouds? Diba yan din ay ang Holy Spirit? Pero alam natin na sa New Testament, ang Holy Ghost ay walang iba kundi si Kristo na nakasama na niyang Ama. Diba? Sa Old Testament, literal na book, pillar of fire and pillar of clouds. Pero sa New Testament, hindi na pillar of clouds and pillar of fire. Fire of the Holy Ghost na. So pagdating dito, sa panahon ng mga prophets, ang theophany ng Diyos. Nakikita nyo, sabi sa Hebrews 1, basahin ang Hebrews 1. Hebrews 1:1. Theophany din yan. At yan ay nagpapakita, ano yung Ark of the Covenant? Walang buhay itong Ark of the Covenant. Pero yan din ang ipinapakita niya. Yan. Sino raw nagsasalita? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng Profeta. prophet. Diba ang nagsasalita rin dito dati ay walang iba. Ang pinakang manifestation ng Diyos ay si Lucifer. Ang manifestation sa Garden ng Eden ay ang Diyos na kinakausap ay si Adan na kinakausap ng Diyos. Anong ginagawa ni Adan sa buong Eden? Naglalakad, nagpamahala. Siya ang namamahala sa Eden. Sa kanya ibinigay ng Diyos. Ang kaibahan sa kanya, kay Adan, hindi pa siya fullness at siya ay nahulog. At ito nga ay nagpo-foreshadow dito kay Jesus Christ na tatahanan ng Diyos na pinapakita rin na siyang ng Ark of the Covenant.
At siya rin yung magiging light bearer. Ang sabi sa Bible, siya yung magiging morning, sabi natin, morning star. Kita nyo? So, lipat tayo. Paano magaganap na ultimately umpisa kay Kristo bilang firstborn or elder brother si Kristo? So in short, kung paano ipinapakita yung Ark of the Covenant sa vision na pinakita kay Ezekiel, tama. Ang ipinapakita ay hindi lang pala si Christ, hello, kundi maging tayo. So dito, lilipat tayo. Gusto ko kayong ma-encourage. So, instructional itong ibibigay ko. Tulad ng binanggit natin, mag-a-adjust tayo, pabante tayo. Pabante ha. Sa mga nakasubaybay, nagpakita lang ako ng type and shadow. Lahat ng ito ay naganap at nakasulat sa Bible. Pero paano magaganap na ikaw ay maging Lucifer? Wow, maging Lucifer. Masama ba yun sa Lucifer? Hindi. Anong masama? Satan. Pag ikaw ang naging Satan. Anong ibig sabihin ng Satan? Ha? Ano ibig sabihin ng Satan? Deceiver. Adversary of God. Kalaban ng Diyos. So, tayo ay magiging Lucifer. Light bearer, tayo ng Diyos. Paano mangyayari na maging light bearer? Tayo ng Diyos. Sambang talatayan, Hebrews 12, tingnan nyo nga, 12:1-2, basahin mo, Diyos, Beben. Hindi na ikaw siya. So, ano yung, ito yung buod ng meeting kahapon. Hebrews 1. Kaya't yamang nakakupog tayo ng makapal na... Hebrews 1:2. Hindi, 12:1. 12:1. Ulit. Kaya't yamang nakupog tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Sabi namin ang namang walang ibang nagbawat pasan at ang pagmasalang pumitigil sa atin at ang ating pagpuloy mas may pagtitiis ang 13:1. 13:1. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Ayan, Huwag ang ninyong ganito. limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga tagal-panglupa sapagkat sa pamagitan nito ang iba'y parang mahalay na nakakapagpatuloy mga angkin. So, nakikita nyo? Ang pinapakita riyan, yung ikaw ay maging isang anghel. Maging isa kang Lucifer. So, balik tayo. Dito ko puputulin to. Maiksi lang ang ating usapan. Hindi na ito papahabain ko. Pero magbibigay ako ng dapat nating gawin. Kasi pwede naman tayong mag-share ng malalalim. Ang aking ipapayo, ganito. Number 1, para general rule to i-share yung Sunday live. Sunday live. Number 2, pakinggan ulit. Listen ulit. Pakinggan nyo. Pag nandun kayo sa, wala kayong ginagawa, pakinigin nyo. Darating yung revelation ng gusto kong sabihin. Itong revelation, understanding ito, pero walang kwenta ito, itong information or knowledge, unless hindi mo ma-manifest. Hindi mo magawa. Walang kwenta. It's just a head knowledge. So, kailangan dyan, pakinggan mo. At number 3, anong sabi ko kanina? Listen, share, listen. At number 2, yung, ano yung booklet? Regular nyo itong gawin. Ito ang abante ng ating pamilya. So, ganito, Amalia, paalalahanan to sa lahat. At doon sa mga nakikinig, hili ko ito sa inyo, ipagawa nyo rin ito sa inyong pamilya. Para kayo yung ipinapakitang Ark of the Covenant. Kayo yung maging theophany ng Diyos. Sino ang theophany? Nag-start kay Lucifer na nahulog at mayroong theophany ang Diyos ultimately na walang iba kundi si Kristo dahil siya ay overcomer. Sabihin natin overcomer. Si Adam ba ay naging overcomer? Yes. Hindi siya overcomer, maliban kay Kristo.
Si Lucifer, hindi siya naging overcomer, nagpatuloy siya sa pagkahulog. Ngayon, ang pagiging overcomer ni Kristo, kailangan maganap sa atin. Nakikinig pa kayo? At ang pagiging overcomer natin para maging Lucifer tayo, na ipinoportray na laman nitong Ark of the Covenant, kailangan gawin natin ito sila. So, number 2, itong emergency Abrahanda ng buong, halimbawa kayo, Alan, Berna, at anak nyo, magbigay kayo ng oras talaga na tututukan ninyo na magawa nila yan. Bukod doon sa tinatawag na special assignment na 3 times a day, mayroong 1 hour na tanong bulong, babad opposition. Sanayin nyo na yan. Otherwise, hindi sila makakahawak. Mamamatay sila pag humawak sila sa Ark of the Covenant o kay Kristo. Paano sila mamamatay? Spiritually, gaya nung sinare ko nung nakaraan, magkakaroon sila ng tinatawag na ano? Ano ang sinare ko nung nakaraan? Yes, psychological incest and idolatry. Mas gugustuhin nila mundong ito. Pag gusto mo nang bawiin, time will be no more, then pwede sila sa tribulation na. Paano kung hindi na nila kayanin ang tribulation? Tatanggapin na nila ang 666. So, ulitin ko ha, since hindi tayo nakaka-DBBS, i-push pati paalalahanan, yung pag-usapan ninyo doon sa ating community, regular na si Mima, sulat nyo to, sulat nyo. Regular na si Mima at si Yeye, palitan sila na araw-araw dadalaw kay Nanonood si Yeye. dadalaw kayo, palitan kayo. Huwag nyo nang itong anuhin, baliwalain. At sisingilin mo, dalaga, Berna. Ikaw din, Alan, tumulong ka sa paniningil kay Mima at nakikinig naman yan kay Yeye. O, napasyalan nyo ba si, nila Remy? Yan muna pinakamalapit. Na Bible study, na recon ba at nagturo ng Holocom class. It's a matter of 30 minutes lang. Itong sinasabi ko ay internal na pampamilya natin. Sa mga pamilya na gusto, magtanong kayo. At yung mga pamilya makakarinig na to, humingi kayo, magtulungan tayo, maghingian tayo ng tulong. Kahit dito lamang sa Facebook, pwede tayo mag-reckoning. So, iaabante natin na yung mga anak natin ay maging bahagi ng Lucifer na Ark of the Covenant. Na tulad ni Kristo. Na maging anghel na may daladalang liwanag patungo sa bawat sambahayan. Then, ano yung nakita raw ni Christ, nakita ni John sa Kwan? Nakita bumababa, nakita niya in New Jerusalem. Ang nakita niya yung Ark of the Covenant. Iba-ibang symbol ang nakita niya, pero nag-iisa lang siya. Yung New Jerusalem ay parang triangle na bumababa. Ang ulo ay si Kristo, bumababa kasama yung bride. Pero yung Ark of the Covenant, walang iba yung kundi si Kristo, pero nasa loob niya sino? Tayong mga gaganap nito. So nakikita nyo? Sikapin na mapabilang. So itong halimbawa, itong mga ginagawang ito ng mga bata, huwag niyong baliwalain ito, yung mga tanong bulong. O sige, tanong. Ano daw ang tipo na, ano ang type and shadow in our present ng kabalantipan? Kahit denominasyon, binanggit kanina, alam yan, si Kristo ang pinoportray. Ang kaibahan nito ngayon ng Ark of the Covenant, itong sambahayan na natin. Yung body of Christ, yung bride. Eh ang bride, hindi lang ako, hindi lang dapat asawa ko, kundi yung aking anak, apo at manugang. So, ano yung tabernakulo? Tabernakulo na nakita ni John. Siya rin yung Ark of the Covenant na nakita. Walang pagkakaiba. Hindi lang si Kristo to. Sabihin natin, hindi lang si Kristo. Hindi lang si Kristo. Mas lumawak. Lumawa. Kasama na tayo. So dito, binanggit niya yung Ark of the Covenant. Alam mo, mangyayari niyan. Yung wisik ng dugo na pinapakita. Dalawa ang mukha niyan. Si Kristo magbububo ng dugo. Pero right after, dahil tapos na siyang magbubo ng dugo, kanino ngayon ang dugo ang ibubuhos? Sa'yo, sa akin,
sa ating mga minamahal na anak na pinaghihirapan natin araw-gabi na maghanap buhay. Dugo na nila ang iwiwisik dyan sa tribulation kung hindi natin gagampanan yan. Hindi natin gagawin. Sa mga nakakaintindi nito ng tungkol sa hukom ministry, malinaw yan na naiintindihan nyo yung mensahe. Kung hindi nyo alam totally, magtanong kayo, magpaturo kayo. Tanong kayo. Itong pinag-usapan natin ay doktrina na medyo abot yung isang bahagi ng denominasyon. Pero may malalim siyang ipinapakita at ito ay tagos sa hukom ministry na dapat nating ma-connecta. Darating ang panahon, hindi mo na anak yan. Ka-level mo na yan pag yan ay naging bride ni Kristo. Kasama ka na sa laman ng Ark of the Kabanang-tipan na ito, na pinagtipan ng Diyos. So tingnan nyo lang, si Lucifer, napakaganda ng kanyang position, nahulog lang siya. Iyan ang ibibigay sa atin at lalagpasan pa natin yung naging kalalagayan ni Lucifer. Amen. Pero sa nag-start yan, ako ay gusto ko, ito, mabutit naalala ko. Napanood, binabanggit kanina sa broadcast yung Indiana Jones. Kaya tuwan-tuwa ako nang napanood ko yung Indiana Jones, inubos ko siya. Alam nyo ba, mabuti naalala ko to. Sa mga Israelites, at yan marami nagke-claim na nakita nga nila, binanggit sa broadcast to, yung Ark of the Covenant, may nakakita, may nag-claim na nandun. Dito sa Indiana Jones na palabas, parang may pakiramdam ako, dahil ako naman ay nandun pa dati Katoliko, may pakiramdam ako, nagiging banal ako o nagiging spiritual ako habang pinapanood ko. Alam nyo ba nung nabuksan yung Ark of the Covenant, lumabas yung nabuksan nila, lumabas at nangamatay sila? Kanina habang binabanggit yan, naalala ko na pag yan pala ay nabuksan, mamamatay tayo. Lahat. Hindi, namatay sila dahil may lumabas na mga espiritu. Pero ito, ang kamatayan na ito, yung pinapakita dyan ay sa tribulation period. Mamamatay. Ngayon, sa mga Israelites at sa marami ngayon nag-iisip na ibalik ang third temple, yung Ark of the Covenant gusto nilang makuha. Ay dalawang nakikita ko rito. Pwedeng makuha nila yung original, pwedeng gumawa sila ng bagong Ark of the Covenant gaya ng tablet na ginawa ni Moses, para may turo tayo dyan. Kasi gagamitin niya ng 2 prophets para maniwala ang 144,000. Pero anong pakinabang niyan? Ilalagay din nila sa isang tabihan kasi yung Ark of the Covenant na dadalhin nila sa tribulation period, ipapakita nila sa templo, ay mabubuksan lang sila na yung kalalang palang ipinako sa cross, yun pala ang pinoportray ng Ark of the Covenant. Nagugulat siya. Ano ang pakinabang? Yung iba, banal na banal sa kanila. Kasi kung paano, sa Old Testament, yung paglilipat lamang ng Ark of the Covenant ay katakot-takot na kamatayan at paghihirap. Pag ito yung inilipat ng wala sa ni humawak at bumuhat ka na ito na hindi ka kabilang, patay ka. Sobrang banal nila. Parang yung name na wag mong bigkasin yung Yahweh, yung mga pronoun. Banal na banal ang pagbigkas nila yung Yahweh, akala nila nandun lahat. Pero yung pangalang Yahweh ay nandun sa Jesus, na simpleng pangalan lang. Yung simpleng pangalan, hindi nila ano ang nasa loob ng Jesus, which is Yahweh who caused the salvation. Makita nyo? So namamangmang sila dito sa bagay na kabanang-tipan. Uulitin ko sa nagsabi, ang pinoportray, abot na ito ng mga Kristiyano, kahit mga Baptist, kahit mga Pentecostal, denominasyon. Abot nila na yung pinoportray ng kabanang-tipan ay si Jesus Christ. Pero itong sa atin, sa hukom ministry, ang kabanang-tipan tayo mismo. At ang kaibahan nito, gumagalaw tayo. Halimbawa, ikaw na kabanang-tipan, pamilya mo, yung anak mo, mag-asawa kayo, tamang LCM, pumunta kayo sa isang bahay, gaya ng bilanggit ko sa Hebrews 13:1, sa binasa. Kayo yung Ark of the Covenant, na hindi lamang isang dead set, na parang banal na hindi pwedeng hawakan, na hindi pwedeng tingnan, kung hindi sitro yung Diyos doon sa nagse-share na bata. Kaya nga, yung mga nagtuturo na wag mong pag-sharein yung bata, wag mong pag-sharein yung asawa mo, pwedeng mas banal
sa harap ng Panginoon, yung anak mo, asawa mo, nagba-Bible study doon sa loob ng isang pamilya at nagkakaroon ng magandang counseling. Nagkakaroon ng pabasa, nagkakaroon ng programa ng Diyos. Kaysa doon sa nasa pulpito na nakakurbata ang pastor na magaling na nagpipreach, nahangang-hanga lamang yung congregation niya. Kung paano, hangang-hanga sa high priest na pwedeng lumapit sa Holy of Holies, yung high priest, walang pwedeng pumasok, inuulit lang sa panahon natin ngayon ng mga pastor na Nicolaita. Hindi pwedeng magsalita. Yung bata pa yan. Hindi pwedeng mag-share ng word. O kaya nangyayari, mga iglesia, traditionally, tagapakinig lamang sila. Yung asawa nasa isang sulok, tagaluto lamang at tagapagpakain. Nakita nyo kung paano? Hindi nila naiintindihan kung ano ang pinoportray. Nito, ulitin ko, hindi na si Kristo mismo lang. Ultimately ay si Kristo. Pero once na tayo ay nag-DBBS, dumayo, isa yan. Anong ginagawa ng cellphone? Nagre-recon, nagpo-post, nag-share, nag-EA1 to A to B. Ha? Kayo yung mga Ark of the Covenant na pumapasok sa loob ng pamilya nila at sa loob ng kanilang mga profile, ng timeline nila, ng kanilang Facebook account. Naintindihan nyo? Huwag kayong manghinawa. Halimbawa, Alan, tingnan mo, nagpo-post ka tungkol sa Realme. Lakas ng benta. At yung buong team mo, lahat nagpo-post ng team. Alam mo, pag marami nagpo-promote, kahit hindi maganda ang isang produkto, yung iba na-amaze, gusto bumili. Dahil na naging talk of the town eh. Kung gagamitin natin iyan ng buong pamilya at ng buong iglesia, na lahat ay binabanggit yung pag-share nito sila, ang tao pwedeng mag-Roman candle na lahat ay magamit. Halimbawa, si Sicaraya, bakit marami siyang nakaka-sharing kung nababantayan? Share lang siya ng share na walang siyang damdamin na hindi mabuti. Basta't gusto na niya, sumunod lang siya. Gaya ng Aaronic trained priest. So, Joseph Bembem, ganyan, di ba? Aaronic, sunod lang, by law. Sumusunod lang siya. Bago siya maging Melchizedek, bago maging high priest. So, naintindihan nyo? Naintindihan nyo yung sinasabi ko? So, kung ito, tuloy-tuloy natin gagawin, nandito sa programa natin, paano maging Ark of the Covenant ang buong pamilya. Internally at sa labas. Saan mo gagamitin yung programa? Hello. Magsusurvey ako para medyo nakikita ko maganda. Survey lang ako, magbigay ng 3 P. Tigi-tigi sa walang tatawagin ko. Yung tungkol sa 3 Ps about 3 P. Tungkol sa Facebook. Number 1, ikaw. Ano yung P? Pagpupuri. Teka muna. Hindi ikaw. Ikaw, Joseph. 3 P. Paglilingkod. Paglilingkod. Ikaw, Alan. Anong sa'yo? Pananalangin. Hindi. Ay, pagsasanay. Hindi kasi Alan. Pero sige, pagsasanay. Ano yung pangatlo? Pagsasanay. Paglilay. Ha? Paglilibang. Pangatlo, ano? Okay, susulat ko ha. Ito ang Facebook. At ito, ituro nyo ako. Alam mo yung laman ng Ark of the Covenant, dead set yun. Pero kung titingnan nyo, ano yung mga nasa loob? Mayroon yung cheating wood na yan. Cheating wood. Alam mo yung may mga laman-laman yan? Didetalyahin natin sa susunod na araw yan. Ano yung 3 P? 3 Ps. 3 P. Sa FB. O, number 1, P. Pagsasanay. O, Aaronic. Halimbawa, ano yung pagsasanay? Turuan mo, Bernas, yan ng emergency Brandawan. Tagos sa anak mo. Saan, ano yan? Facebook yan. Number 2, ano? Paglilingkod. Paglilibang. Alam mo ang paglilibang niya, Paglilingkod muna. pangatlo ang paglilingkod, progressive ministry ito. Baka ka pwedeng maglibang. Pwede ka maglibang. Paglilingkod muna pa. Maglibang nga. Maniwala ka. Sige. Ganito. Kasi yan nga yung ano eh. Ano tawag nun tayo pag... Ganito. Tagala. Ito ay, o whatever it is. Basta't ito,
kailangan magawa niyong mag-asawa to, mama mo, magsanay ka na. Kayo, Amalia. Magsanay ka na, saan mo gagamitin yung Facebook. Matrain ka ng emergency Abraham Dawan completely. Amen ba kayo? Number 2, yung paglilibang. Anong lilibangin mo? Yung tungkol sa mga pinapanood yung reels, TikTok, o yung drama? Oh. Ang paglilibang, halimbawa, anong ginagawa ng Chronicles? Yung pagdinig ng awit. Yung pakikinig ng awit, ano na lang yan? Hello? Yung pakikinig ng awit, mababaw na yan. Pero yung Chronicles, balikan mo yung audio-video, yan yung pinakamahalagang paglilibang. Ngayon, itong paglilingkod sa Progressive Ministry, nandito, anong ginagawa sa paglilingkod? Halimbawa, paano mo magagamit ang Facebook sa paglilingkod? Magbigay ng sample. Number 1. Number 1. Hindi, ano? 5 step. Hindi yan. Number 1. Yan, number 1. Bagay, nasa emergency, Abraham. Mag-recon. O, di ba? Paglilingkod yan. Yung EA1, kasama yan eh. O, EA1, 2A, 2B. O, may paglilingkod yan. Paano ka maglilingkod sa 2B? Kahit pagsasanay yan. Kasama ito sa paglilingkod. May listahan tayo. Alam mo ba, halimbawa, nag-share ka ng... hindi. Sige. Sige. Ang number 1, 2, 3, 4... Teka. Teka muna. Yung number 2. Ano ang number 2 sa 6 step? Yung... ano yun? Acquaintance. Hindi. Ano yung number 2? Yan mga open resources, hindi yan paglilingkod. Tanong. No. Yan ay kasama sa paglilingkod. Kasi, hindi. Sige. Hindi. Babasahin ko na lang Sige. Pagsasanay, track, download audio video, emergency Abraham. Hindi ko sinasabing. Hindi ko. Comment please, share video audio. Okay. Teka, tama na. Itong, alam mo ba, ulitin ko ha, kasama sa pagsasanay iyan, hindi ko sinasabing hindi. Pero ang ultimate goal niyan ay paglilingkod. Kasi, magmi-ministry ka na, papakita mo sa kanila yung tracks. Magbibigay ka, nag-o-offer ka ng resources eh. Paglilingkod yan. Nag-o-offer ka ng ministry, ng dapat gawin sa ministry. So, hindi siya totally na ganun lang. Babalikan natin yan sa susunod na araw. Diba? Ano pa? Magbigay pa kayo. Pagsasanay ba yung number 6? Sino nakakaalam na number 6? Exam tayo. Wala mo nang sasagot. Dalaga, wag ikaw. Number 6 sa 6 step. Ang trend na yun eh. Bible study. Ha? Bible study. Group. Share live group. Gagawa ng group. Yan ba halimbawa, ikaw ang naggagawa ng group at ikaw nagpapasisilate, ay dati ka nang sanay o nagmi-ministry ka na? Paglilingkod na yan. Number 5. Ano number 5? Walang tayo ka. Number 5. Nga yun. Add friend ka ng add friend. Bible study yun. Bible study. Turuan mo mo. Awawan naman. Iwan sa tribulation to. Yung number 5, Bible study. Sanay ka na. Yan. Ako din kayo add friend dyan. Tama si mama kasi ang Bible Friend study pala yun pa. Number 4. Pagka nag-share na kayong dalawa, saka mo share. Tama. Mali ako. Yung number 4, ito pala, ibig ko sabihin, number 4, Bible study. Wag si mama sa Hindi, mali lang. Yung number 4, Bible study, yan ba ay sanay ka na o naglilingkod ka na? Pamalian mo ako dyan. Okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Okay, sige. Tayo lahat, umawit muna tayo. Awitin natin yung awitin na natin. Sige yan.
Pag-pray natin itong aking apo na birthday niya ngayon. You close your eyes. When I look into your When I gaze into your loveliness. So, mawit ka muna. when all things that surround become shadows in the light of you. When the joy, When I found the joy of reaching your heart, When I will become enthroned in your love. Raise your hands to the Lord. when all things that surround become shadows in the light of you. Daddy, close your eyes. Close your eyes. I worship you. I worship you. The reason I live. The reason I Huwag mo live patayin. Hinama lang. is to worship you. Only you. I worship you. Raise your hands to the Lord. I worship you. Diyos na dakila at naman ang iyong kapangyarihan. Salamat sa umagang ito. Sana tapos namin gawain. Nawa, patuloy na namin mapaglingkuran na aming buong buhay, ang aming buong sambahayan at maging mga kapatiran, O Lord, ay maging kahabahagi, Panginoon, ng aming tinalakay na yung walang buhay na Ark of the Covenant. Ang kabila pala nito, Panginoon, ay kami sa pangunguna ng aming Panginoong Jesus. Kung paano, O Lord, siya, Panginoon, nagwisik ng kanyang dugo. Sa kasalukuyan, dapat naming iwisik ang dugo namin, Panginoon, ng pagdadalamhati at paghihirap sa mga bagay na pinagagawa mo, yung mga training, kaming mga magulang na gawin namin sa aming mga anak, gawin namin sa aming mga apo, sa aming mga manugang at mga kapatiran, Panginoon, ang mga bagay na ito, upang ang mga bagay na kung paano, O Lord, sa dulo ng panahon, sa iyong panahon ng iyong pagkagalit, Panginoon, hindi kami, Panginoon, maging kabahagi sa mga hahatulang tulad nila, O Lord. Sa umagang ito, gayon din, O Lord, amin pong tinataas ang buhay ng aking apong ito na si Sep Malakay sa kanyang edad, Panginoon, na 5 years old na ba, Panginoon, wag maging, na ito ay maging bahagi sa araw na ito, Panginoon, ang tuloy-tuloy niyang training na lumaki bilang isang Aaronic priesthood, maging conviction ng kanyang mga magulang at naming mga lolo at lola at kanyang mga tiyahin, Panginoon, minsan ng buhay niya ay maihanda patungo sa iyo, Panginoon, na maging lingkod mo, O Lord. Hindi lang, Panginoon, sa salita, kundi, O Lord, hakbangan namin ang mga bagay na itinuturo mo sa aming kalagitnaan patungkol sa PTA, Patriarchal Training Aspect ng isang anak, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay huwag magpabaya. Yung mga simpleng tanong bulong, yung mga simpleng, O Lord, babad opposition, labanan namin, Panginoon. Magkaroon kami ng pagwisik ng dugo namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Maging ang kanyang mga magulang, Panginoon, na magsikhay, magsikap, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, ng contrite heart, Panginoon, na matupad ang mensaheng ito. Sapagkat wala kaming ibang mapupuntahan, malibang hindi namin sundin ang iyong kalooban. Dagdagan mo po, Panginoon, na kanyang mga pag-iingat para sa batang ito. Gawin mo siya na lumaki siya, Panginoon, na mayroong takot, mayroong pananampalataya, higit sa lahat, O Lord, yung magaganap, Panginoon, na training niya na Proverbs 22:6, Panginoon, ay maganap sa kanya na hanggang sa kanyang paglaki. Dinadalangin ko na dumating ang araw na siya man ay maging bahagi ng paglilingkod mo, Panginoon, ng iyong salita, ng pagbabahagi ng iyong salita, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. God bless you, the Lord. God bless all.